Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 831. Napakahabang gabi para kay Iris. Sa katunayan, hindi niya nagawang makatulog. Nakaramdam siya ng matinding pagod na kinaumagahan at nang tumingin siya sa salamin, kitang-kita niya ang mga halatang madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Maagang bumangon sa kama ng babae para magbihis at mag-makeup. Kahit na nakilala na siya ng personal sa kanilang misteryosong amo, hindi niya ipinakita sa kanya ang kanyang pinakamagandang harapan. Desidido si Iris na humarap sa kanya na mukhang nakakamangha. Gusto niyang maging pinakamagandang babae sa paningin niya. Samantala, hindi rin nagkaroon ng tahimik na gabi si Zoe. Sa lahat ng ito, na-curious siya tungkol sa pagkakakilanlan ng misteryosong lalaking iyon at umaasa siyang magkaroon ng pagkakataong magpasalamat sa kanya ng personal mamaya. Gayunpaman, nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono ng maaga, na nag-aalerto sa kanya na may malubhang nangyari sa kanyang kumpanya ng entertainment at kinakailangan kaagad ang kanyang presensya. Nang marinig iyon ni Levi, nagayos siya para makabalik kaagad si Zoe at nagpadala rin siya ng taong protektahan siya. Binalak ni Levi na ihayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang may-ari ng Morris Group kay Zoe noong araw na iyon. Hindi niya naisip ang ganoong bigla ang pagkagambala ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Dapat magmadali kang bumalik, tawagan mo ako kung kailangan mo ng tulong. Hinikayat siya ni Levi. Pagkatapos ng isang puno ng kaganapan sa umaga, ang seremonya ay sa wakas ay dapat magsimula sa 9 ng umaga. Dumating si Levi sa venue ng event kasama si Seth at ang kanyang team. Dahil ito ay isang panloob na kaganapan, walang mga reporter sa paligid. Kasunod ni Seth at ng security team, si Iris ay gumawa ng isang engranding pasukan, mukhang nakasisilaw sa kanyang napakagandang cocktail dress. Dahil isang natural na kagandahan, siya ay mukhang malaanghel bilang isang diyosa pagkatapos maglagay ng pagsisikap na manika. Napakalaki at mas kahanga-hanga ang aura na ipinalabas niya kaysa karamihan sa mga nangungunang modelo o celebrity. Si Iris ay lubos na nasisiyahan sa kanyang hitsura noong araw na iyon matapos makakuha ng hindi mabilang na paghangang mga titig mula sa karamihan. Siguradong matutuwa siya sa itsura ko ngayon. Inilibot ni Iris ang kanyang paligid, umaasang mahuhuli kung sino ang mahiwagang amo na iyon. Matapos ibuod ni na Iris at Kirin ang mga nagawa ng Morris Group para sa nakaraang taon, oras na para bigyan ng reward ang mga empleyado. Ang mga kotseng Audi na binili noon ni Levi ay naibigay na lahat. Ang na-update na patakaran sa pagkilala ng kumpanya ay magbibigay ng monetary reward sa mga empleyado para sa bawat kontribusyon sa kanilang ginawa o upang isama ang halaga sa kanilang mga year-end na bonus. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga empleyado ng Morris Group ay isang motivated na grupo. Hindi lamang sila nakatanggap ng mapagkompetensyang mga kabayaran, ngunit maaari rin nilang gawin ang kanilang mga bahagi para sa lipunan pansamantala. Ito ay talagang isang kahanga-hangang kumpanya upang magtrabaho. Para sa mga batang nagtapos, madalas na ang Morris Group ang unang napiling magiging employer. Ang pagtatanghal ng mga parangal ay natapos ng maayos at ang sumunod ay ang pinakaabangang sandali ng gabi, ang mahiwagang boss ng Morris Group ay malapit ng magpakilala. Tanging sina Seth, Elena at ilang iba pang taong naruroon ang nakakaalam ng tunay na pagkatao ni Levi. Ang lahat ng iba ay itinago sa dilim. Huminga ng malalim si Iris at sobrang lakas ng tibok ng puso niya na parang sisabog na. Sa wakas ay makikilala na niya ang lalaking pinapangarap niya at kinuha ang pagkakataon sa pagitan ng mga iyon upang matiyak na siya ay mukhang hindi nagkakamali. Huminga ng malalim si Iris at inihanda ang sarili para salubungin ang misteryosong amo. Sa lalong madaling panahon, ang aming sariling boss ng Morris Group ay darating sa entablado. Lahat, mangyaring magbigay ng isang buong palakpakan para sa kanya. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Isang malakas na palakpakan ang sumabog habang ang lahat ay masigasig na nagpapalakpakan. Lumingon si Kirin sa isang sulok at sumigaw, "Boss, stop hiding." Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 832. Karamihan sa mga tao, kabilang si Iris, ay ibinaling ang mga tingin nila sa direksyon. Nagulat ang lahat, baka ang misteryosong amo ay isang tao sa gitna ng karamihan. Nagtataka ang lahat habang nakatalikod. Wham! Nagulat si Iris nang mapansin niyang nakatingin si Kirin kay Levi at sa security team nito.
Niloloko mo ako. Ang misteryosong amo ay isang tao sa pangkat ng seguridad. Pamilyar si Iris sa mga lalaki sa security team. Saglit, naisip niyang maaaring si Seth iyon, ngunit hindi ito mas maganda kaysa kay Neil. Higit pa rito, ang kanyang pagkatao ay masyadong walang ingat at napakatanda na rin para maging amo. Sino pa ba ang nandoon? Tila hindi maisip ni Iris ang sinumang taong angkop sa paglalarawan ng kanilang amo. Well, nandyan si Levi, pero siya ang unang natanggal ni Zoe at pati na rin si Iris. Sino pa kaya ito? Maya-maya lang ay biglang tumayo si Levi na nasa tabi ni Seth at humakbang papunta sa stage. Wham! Iyon na ang huling suntok kay Iris. Parang gumuho ang mundo niya. Hindi makapaniwala ang babae sa kanyang nakikita sa sandaling iyon. Levi, Diyos ko, si Levi pala. Ano sa mundo? Hindi ka panipaniwala. Nagulat si Iris sa kaibuturan at hindi gumagalaw sa kinatatayuan. Hindi niya napigilan ang sarili at pinanood na lang siyang papalapit sa entablado. Ha, siya yun. Si Levi ang mahiwagang amo natin. Imposible yan. Kabutihan. Walang paraan na maniniwala ako dito. Paano siya magiging boss? Nagkagulo ang buong eksena habang nag-uusap ang mga taong naruroon. Ito ay tiyak na dumating bilang isang sorpresa para sa karamihan ng mga tao. Iyon ay dahil hindi pa siniseryoso si Levi sa opisina noon. Naging tinek pa nga siya sa karamihan ng kanyang mga katrabaho. Pagkatapos ng lahat, si Levi ay isang beses na tinanggal sa kumpanya bilang resulta ng isang nagkakaisang boto ng iba pang mga empleyado. Sa muling pagpasok niya sa kumpanya, itinuring siyang walang kwenta ng lahat at karamihan sa mga empleyado ay hindi masyadong mahal sa kanya. Walang mag-aakalang magiging pinuno ng Morris Group ay si Levi. Ang mga senior executive ng kumpanya ay partikular na natulala sa biglaang paghahayag. Sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit alam nila ang lahat ng nangyayari sa kumpanya. Sakto lang dahil isa rin siya sa kanila at nasaksihan ng sarili niyang mga mata ang lahat. Higit pa rito, si Levi ay nasa isang paborebleng posisyon upang makita ang pang-araw-araw na gawain ng kumpanya. Alam niya ang bawat aksyon ng mga empleyado sa lahat ng antas, mula sa mas mababang antas ng kawani tulad ng pangkat ng seguridad at tagapaglinis, hanggang sa nakatataas na pamamahala, kabilang si Iris. Thud. Sa sandaling tumuntong si Levi sa entablado, ang puso ng lahat ay nag-double somersault at ang kanilang mga titig ay pinagsama sa kanya. Kinuha ni Levi ang mikropono at nakangiting sinabi, "Hi everyone, I'm Levi. At ako rin ang amo mo." Iyon ay nagmula tulad ng isang bolt mula sa asol. Nahirapan pa rin ang lahat na paniwalaan at ramdam na ramdam nila ang pagpasok ng kanilang anit. Nararamdaman pa nga ng ilan na tumataas ang presyo ng kanilang dugo. Para naman kay Iris, napamanhid siya sa gulat at natigilan sa kinatatayuan. Matapos marinig ang pagsasalita ni Levi, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo at hindi makapaniwalang tumingin sa lalaki. Ikaw ang boss ng Morris Group. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 833. Ngumisi si Levi at sumagot, "Nasabi ko na ba na hindi ako? Naaalala kong sinabi ko sa iyo matagal na ang nakalipas na pagmamayari ko ang Morris Group. Oo nga pala, ang ganda mo ngayon." Boom! Ang tiyak na sagot ni Levi ay isa na namang napakalaking suntok kay Iris, na blanko ang isip, na para bang tinamaan lang ng kidlat. Hindi siya makapaniwala na ang pinakaunang taong inalis sa kanyang konsiderasyon ay ang boss talaga. Levi, ang mahiwagang amo natin. Ito ay ganap na hindi maisip ni Iris, na tunay na kinilig sa kaibuturan. Pakiramdam niya ay hindi totoo ang panaginip sa kanya. Gayunpaman, ang mga bagay ay nagsimulang magkaroon ng kahulugan sa kanya nang maalis niya ang kanyang isip at mag-isip tungkol dito. Sa buong panahon na iyon, palaging si Levi ang nag-iligtas sa araw-araw sa tuwing nakakaranas ng mga paghihirap ang Morris Group. Inakala ni Iris na nakuha ni Levi ang mga tagubaylang iyon mula sa amo, ngunit hindi niya alam na siya mismo ang amo. Bigla niyang napag-isahin ang mga detalye. Panapanahong tinulungan ng boss ng Morris Group si Zoe, kabilang ang pagbili ng kumpanya sa auction para sa kanya at pag-alis ng anumang hadlang na humadlang sa kanya. Talagang tiniyak niya na si Zoe ay makakausad ng maayos nang walang anumang kahirapan. Sino pa, maliban kay Levi, ang gagawa ng lahat ng iyon?
Ang iba pang mga pahiwatig ay itinuro na ni Levi ang misteryosong amo. Maliban sa kanya, walang ibang makakamit ang lahat ng mayroon siya. Ito ay si Iris na tumalon sa mga conclusion at pinasyahan si Levi sa simula pa lang. Tsaka hindi naman nagsisinungaling si Neil sa kanila. Ang sinabi niya sa kanila ay totoo. Ang amo ay walang asawa at isa ring empleyado. Ayaw tanggapin ni Iris ang katotohanan dahil ito ay isang mundo ng pagkakaiba mula sa kanyang orihinal na inaasahan. Paano na lang si Levi? Nasira lahat ng pag-asa niya. Napakaraming nagawa ni Iris upang mapabilib ang amo sa pag-asang ang kanilang pagkikita ay magiging simula ng isang magandang fairy tale. Sa huli, ang taong iyon ay si Levi. Ang lalaking pinapangarap niya ay ang pinakamamahal niyang kaibigan. Maya-maya lang ay napangiti si Levi na nasa mikropono pa nang mapansin niya ang natulala na mga mukha ng lahat ng naroon. Guys, please wag kayong masyadong mabigla. Maaaring mas madali para sa lahat na ay proseso ito kung iisipin mo ang dalawang puntong ito. Una, ang katotohanang naitatag ko ang Levi Group at nagtagumpay sa ilalim ng hindi kanais-nais na mga pangyayari ay isang patunay sa aking mga kakayahan. Pangalawa, ang dahilan ng pagpapalit ng pangalan ng kumpanya sa Morris Group ay bilang pag-alala sa aking matalik na kaibigan, si Morris Atkinson. Mabilis na naunawaan ng lahat ang sitwasyon pagkatapos ng pagliliwanag ni Levi. Bakit pa biglang palitan ng kumpanya ang pangalan mula sa Levi Group sa Morris Group? Obvious naman, kailangang si Levi ang gumawa. Halos namula ang mukha ng lahat sa kahihiyan matapos maalala ang kanilang sarili na bumoto kay Levi na matanggal sa trabaho dati. At siya pala ang amo nila. Huwag kang mag-alala, I am very open-minded at hindi magdaramdam ng sama ng loob. Walang ibang mahalaga sa akin basta't ibigay mo ang iyong makakaya sa trabaho at itaguyod ang mataas na pamantayan sa etika. Sabay-sabay na napabuntong hininga ang mga empleyado nang marinig iyon. Lahat, magsaya tayo sa magandang kinabukasan ng Morris Group. Namumungay ang amo habang itinataas ang kanyang wine glass. Nang matapos si Levi sa kanyang pagsasalita at bumaba sa entablado, si Iris lang ang nag-iisang tao na awkward pa rin habang iniisip kung paano niya haharapin si Zoe. Ms. Annabel, halika saglit, gusto kong makipag-usap sa iyo. Tawag ni Levi kay Iris. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 834. Pumili si Levi ng liblib na sulok para makausap si Iris at nang silang dalawa lang ay hindi man lang naglakas loob na tingnan ni Iris ang mata ng lalaki. Hoy, bakit hindi ka tumitingin sa akin? In love ka ba talaga sa akin? Sa sandaling sinabi iyon ni Levi, iniangat ni Iris ang kanyang ulo at sumagot, bakit ako magiging? May seryoso akong pag-uusapan sa iyo. Ano ito? Huwag mo munang ipaalam kay Zoe ang tungkol dito. Balak kong ibunyag sa kanya ang aking pagkakakilanlan sa aming kasal at bigyan siya ng sorpresa. Kailangan mong ilihim sa akin to. Hiling ni Levi. Sure, hindi problema yon. May tanong ako pero, ano ang nangyari sa loob ng 6 na taon nang ikaw ay nasa kulungan? Tanong ni Iris na parang naguguluhan. Ang totoo, hindi pa ako nakakulong. Sa takdang panahon, sasabihin ko pa sa iyo ang tungkol dito. Ngumiti si Levi. Ang seremonya ay tumagal hanggang gabi at ang lahat ay bumalik sa bahay kinaumagahan. Labis ang pag-aalala ni Levi kay Zoe, na nagmamadaling umalis para harapin ang hindi inaasahang pangyayari na nangyari sa kanyang entertainment company. Dumiretso siya sa opisina ni Zoe nang makarating siya sa Morris Group. Nang makita niya si Zoe sa kanyang opisina ay bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Anong nangyari? Tanong niya. Huminga ng malalim si Zoe bago sumagot, may nagwisik ng asido sa mukha ni Helena at pumangit sa kanya. Ano? Sino kaya ang mabangis? Galit na sigaw ni Levi. Nakatakas ang salarin at nakatakas pa rin. Kasalukuyang ginagamot si Helena sa ospital ngunit hindi maganda ang hitsura. Ipinaalam sa amin ng mga doktor na ang tanging paraan para maibalik niya ang kanyang hitsura ay ang sumailalim sa cosmetic surgery. Hindi lamang ito isang malaking dagok sa kanyang karera, ngunit ang kumpanya ay magkakaroon din ng malubhang pagkalugi. Napabuntong hininga si Zoe. Naunawaan ni Levi na si Helena ay kasalukuyang nasa tuktok ng kanyang karera at ang kanyang biglaang pagpapapangit ay magkakaroon ng napakalaking negatibong epekto sa kumpanya, gayon din sa kanyang hinaharap bilang isang tanyag na tao.
Ang artista ay malamang na kailangang magretiro mula sa industriya ng entertainment pagkatapos nito. Obvious naman na may gustong sirain ang kumpanya ko. Aalamin ko kung sino ang gumawa nito. Malamig na sabi ni Zoe. Naisip ni Levi na malamang na ang pamilyang Jones ang nasa likod nito. Posibleng binago ng mga Jones ang kanilang target kay Zoe matapos ang kanilang bigong pagtatangka na patayin si Levi. Gusto nilang sirain ang lahat para sa akin. Ay, may iba pa. Lahat ng resources ng Star Entertainment ay biglang naputol at pinagbawalan kaming gumamit ng kahit ano. Sobrang kakaiba. May kinalaman kaya ito sa pagpapapangit ni Helena? Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Levi. Noon, sigurado na siyang ang mga Jones ang nasa likod ng lahat ng iyon. Ang pamilyang Jones ang pangunahing shareholder ng Star Entertainment at tiyak na may kapangyarihang kontrolin ang paglalaan ng mga mapagkukunan. Mapahamak ka, pamilya Jones. Kahit na ang pinakamabait na tao ay gagantay kapag itinaboy sa pader. Sa tingin mo ba talaga na ako, si Levi Garrison, ay ganoon kalaki ng pushover? Noon lang, nakatanggap siya ng tawag mula sa Wales. Ngumisi si Wales, sigurado akong alam mo na ang nangyari. Ang masasabi ko lang ay napakaswerte mong punk. Tretuhin ito bilang isang babala sa iyo para sa paggamit ng pangalan ng mga Jones. Kung maglakas loob kang gawin ito muli, ikaw. Hindi lang ang target natin. Biglang nanlamig ang mga tingin ni Levi. Naunawaan niya na ipinahihiwatig ni Wales na ang susunod niyang target ay si Zoe. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 835. Sa Jones residence sa Southampton. Binaba ni Wales ang telepono at ngumisi. Hindi ako makapaniwalang sinusubukan ni Levi na hamanin ang mga Jones. Pagsisisihan niya. Napabuntong hininga si Tyler. Ang swerte naman ng brat na ito. Talagang nakatakas siya sa pagkakataong ito. Kailangan natin siyang paalisan. Kung hindi, hindi na ako makakahinga ng maluwag. Ang mga Jones ay nakatakdang malampasan ang pamilya Gold at umangat sa tuktok ng Southampton. Paano natin mapahihintulutan na may ugnay sa atin ang gayong hamak? Para siyang kawawa ng isang ina niya. Salamat sa Diyos na pinalayas namin siya sa pamilya ng maaga. Kung hindi maaari tayong maging hanggang tuhod sa kanyang kalokohan. Ungol ni Michael. Huwag kang mag-alala, Lolo. Magsasama-sama tayo at gagawa ng mas magandang plano. Ipinapangako ko na itatapon ko si Levi bago ang pulong ng anibersaryo ng pamilya Jones, nagpahayag ng kumpiyansa sina Tyler at Wales. Sabik si Michael na tanggalin si Levi dahil malapit na ang pulong ng anibersaryo ng pamilya Jones. Bawat sangay ng pamilyang Jones sa buong Erodia ay dadalo. Ang pagpupulong ng anibersaryo ay magaganap sa paninirahan ng Jones sa Southampton, at ito ang pinakamahalaga sa mga Jones. Matatalo sila ng spotlight ni Erodia. Ito ang dahilan kung bakit kailangang maging maayos ang lahat. Kahit na isang maliit na bahagi ng isang pagkakamali ay hindi pahihintulutan. Ang isang peste tulad ng Levi ay kailangang mapuksa bago iyon. Kung malaman ng iba pang pamilya na mayroon kaming isang palaboy na B***starred para sa isang apo, tiyak na magiging biro kami ng pamilya. Hinding-hindi natin ito mabubuhay. Sa anumang pagkakataon ay hindi ko mapapayagan na mangyari ang ganoong bagay. Wala nang mas mahalaga pa sa dignidad. Ang bawat bakas ni Levi ay kailangang sirain. Maraming miyembro ng pamilyang Jones ang dadalo sa nalalapit na pulong ng anibersaryo, kabilang ang mga sangay ng Cheshire at Southlake. Ang hinihiling ko lang ay iuukan natin silang lahat sa ilalim ng ating mga paa para lumabas bilang pinakamakapangyarihang mga Jones sa mga pamilyang Jones diasporic sa buong Erodia. Sigaw ni Michael. Bawat pulong ng anibersaryo ay may kasamang mapagkompetensyang segment. Ang pamilyang Southampton Jones ay hindi naabot ang mga inaasahan sa nakaraang dalawang pagpupulong. Kaya naman, inilagay ni Michael ang lahat ng kanyang pag-asa sa isang ito. Kami ay hindi sigurado sa aming sarili sa mga nakaraang pagpupulong. Ang sangay ng Cheshire ay maihahambing sa amin, pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ang lahat ay magiging iba. Si Anson ay hindi lamang miyembro ng Iron Brigade kundi siya rin ang kanang kamay ng God of War. Ang ibang mga pamilya ay walang pagkakataon. Umiling din si Michael. Hindi sila magkakaroon ng pagkakataon. Bukod dito, kahit na ang warlord na si Elijah ay kailangang yumukod sa harap natin.
Paanong ang ibang mga pamilya ay umaasa na magkumpara? Hindi nila magagawa. Lastly, and also most importantly, our family have the God of War backing us. Tinanggap niya ang aming espada bilang regalo 2 araw na ang nakakaraan, na nagpapahiwatig ng kanyang katapatan sa amin. Ang iba pang mga sangay ng pamilya sa isang tabi, kahit ang pamilya Goal ay hindi maaaring hawakan ng kandila sa amin. Bulalas ni Ansel na puno ng pagmamalaki. Eksakto. Kapag nasa tabi natin ang Diyos ng digmaan, mapapawi natin ang ating mga kaaway sa ilang segundo. Hindi na ako makapaghintay sa anniversary meeting. Ito ay magiging kahanga-hanga. Diretso ang tingin ni Michael habang nagdarasal na magkaroon ng oras para makapag-fast forward. Isang pag-iisip ang sumagi sa kanya. Kailangan nating ganap na burahin ang Levi mula sa pag-iral. Madamdaming sigaw ni Michael. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 836. Hindi namin maaaring payagan ang iba pang mga Jones na malaman na mayroon akong ganoong apo. Hindi rin sinasabi na kailangan natin siyang pigilan sa pagkikita sa anniversary meeting. Kung hindi, mapapahiya tayo habang buhay. Ngumisi si Michael. Huwag kang mag-alala, Lolo. Ako na ang bahala. Isang nakamamatay na kislap ang sumilay sa mga mata ni Tyler. Samantala, nagalit si Levi matapos matanggap ang babala ni Wales sa kanya. Ang katapangan ng pamilya Jones. Mukhang naghahanda na sila sa pag-atake sa akin at kay Zoe. Kung gayon, hindi nila ako masisisi sa pagganti. Babayaran ko sila. Tara na, kailangan nating makita si Helena. Pagdating ng mag-asawa sa ospital, sinalubong sila ng nakabenda na mukha ni Helena. Gayunpaman, nanatili siyang composed. Nang makita niya ang mga ito, napaluha siya. Ang pinakadakilang asset ng isang babae ay ang kanyang hitsura, pagkatapos ng lahat. Dapat magbayad ang pamilyang Jones. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Kamusta siya, doktor? Tanong ni Levi. Ang kanyang mga paso ay napakalubha. Walang pagkakataon na mabawi niya ang kanyang orihinal na mga katangian maliban kung sumailalim siya sa plastic surgery. Ang tugon ng doktor ay tumusok kay Zoe at Helena na parang nakakamatay na palaso. Alam nila na kahit na maging matagumpay ang plastic surgery, hindi pa rin maibabalik ni Helena ang kanyang natural na mukha. Mas gugustuhin ni Helena na hindi ituloy ang operasyon. Hindi ako magpapaplastikan. Mas gugustuhin ko pang magmukhang isang nakakakilabot na hayop. May pride pa rin si Helena. Alam niyang tapos na ang kanyang karera. Doktor, maaari ko bang tingnan ang ulat? Tanong ni Levi. Nang iabot sa kanya ang report, pinag-aralan itong mabuti ni Levi. Siya ay nagtataglay ng mga kahanga-hangang kasanayang medikal, na hinasa mula sa pagranas ng libu-libong mga labanan. Matapos maingat na suriin ang ulat, dahan-daang lumuwag ang mga kilay ni Levi. Maaari siyang mailigtas. May paraan para iligtas siya. Mayroong isang doktor ng militar na nagngangalang Frederick Gregg sa Iron Brigade. Siya ay nagmula sa isang pamilya ng mga tradisyonal na manggagamot ngunit may kakayahan din sa iba pang mga medikal na disiplina. Sa katunayan, siya ang nangunguna sa buong larangan ng medisina. Upang mabayaran ang kanyang bansa, nagboluntaryo siyang italaga bilang isang doktor ng militar sa larangan ng digmaan. Siya at si Levi ay hindi mapaghihiwalay sa larangan ng digmaan. Dinaya nila ang kamatayan ng magkasama sa maraming pagkakataon. Iniligtas niya ang buhay ko ng maraming beses na hindi ko mabilang. Ang lahat ng aking kaalaman sa medisina ay nagmumula sa panonood at pag-aaral mula sa kanya. Ang likod ko na puno ng galos ay mas malala pa sa kalagayan ni Helena. Pero sinabi ni Greg na kaya niyang tanggalin lahat ng peklat ko. Mapupunasan daw niya silang lahat. Kung mailigtas man niya ang mga luma at nakatanim na pinsalang ito, wala na dapat sa kanya ang kaso ni Helena. Siguradong matutulungan niya si Helena. Kaya niyang ibalik ang dati niyang mukha. Huwag mag-alala girls, may paraan ako para matulungan si Helena na mabawi ang kanyang orihinal na mukha. Excited na sigaw ni Levi. Wala sa mga babae ang naniwala sa kanya. Sa katunayan, walang sino man ang naniwala sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kaso ay itinuring na hindi mailigtas ng pinakamahusay na espesyalista sa paso sa South City. Makatuwirang pagdudahan na ang isang normal na tao tulad ni Levi ay maaaring patunayan na siya ay mali. Ang video na ito ay edited by Urban TV.
Kabanata 837. Binigyan ni Helena si Levi ng isang mapait na ngiti. Salamat sa pagtulong mo, Levi. Alam kong sinusubukan mo lang akong pasayahin. Huwag mo akong alalahanin. Magiging maayos din ako. Inilibot ni Zoe ang mga mata kay Levi. Levi, hindi ka dapat umasa sa kanya. Sinasaktan mo siya kaysa tumulong. Sa tingin mo ba nagsisinungaling ako para protektahan ang nararamdaman niya? May plano talaga ako. Itinaas ni Levi ang kanyang mga kamay sa sobrang inis. Sinaman siya ng tingin ng doktor. Bakit hindi mo subukan kung gayon, dahil sinasabi mong mayroon kang solusyon? Hindi ko kaya, pero may kilala akong kayang gawin. Anunsyo ni Levi. Umalis ka na. Ang pasyente ay kailangang magpahinga. Kung mas maraming kalokohan ang ibinubulalas mo, mas malala ang kanyang kalooban. Kailangan niyang manatiling positibo para makarecover. Itinaboy ng doktor at mga nurse si Levi palabas ng kwarto. Walang naniniwala sa akin. Siyempre, katawa-tawa sila na ang gayong matinding antas ng paso ay maaaring ayusin. Parang imposible unless napupunta siya sa plastic surgery. Galit na galit si Levi. Sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, tumabi si Asher Dragon sa kanyang tabi. Asher Dragon, pumunta sa Northern Region at sunduin si Frederick dito. Utos ni Levi. Opo, Ginoo. Agad na umalis si Asher Dragon. Pinalabas din ni Levi si Phoenix para hanapin ang taong nagbuhos ng sulfuric acid kay Helena. Walang makakatakas sa aking galit, Pamilya Jones o kung hindi man. Habang patuloy na nagbabalak si Levi, ganoon din ang ginagawa ni na Tyler at Wales. May simpleng panukala ang Wales. Nais niyang magpadala ng ilang mamamatay tao upang itapon si Levi. Hindi sapat ang ilang assassin para wakasan ang buhay ni Levi. Narinig ko na may mga pakulo siya. Ang katotohanan na siya ay kabilang sa Morris Group ay nagpapahirap din sa mga bagay. Ang God of War ay nasa South City kasama ang mga tropa. Kung magpapadala tayo ng mga mamamatay tao at sila ay mabaygo, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Maaaring singhiyutin sila ng Diyos ng digmaan habang nakapikit ang dalawang mata. Hindi sumasang-ayon ang tono ni Tyler habang pinag-aaralan niya ng malakas ang sitwasyon. Tama ka. Kung gusto nating mawala si Levi, hindi tayo maaaring mag-iwan ng anumang maluwag na dulo. Ang kanyang pag-iral ay kailangang maglaho, pagsang-ayon ni Wales. Eksakto. Kung gusto nating mawala si Levi, kailangan ding walang iwanan ng killer. Kailangan nating makipag-ugnayan sa pinakamahusay sa pinakamahusay. Pagtatapos ni Wales. Tumanggaw si Tyler bilang pagsang-ayon. Nagningning ang mga mata ni Wales. May iniisip ka na ba, Tyler? Oo. Narinig mo na ba ang Assassin 47? Tanong ni Tyler. Ano? Ang dayuhang The King of Assassins na kilala lang bilang Assassin 47, na ang bayad ay pataas ng 10 milyon at sino ang pumatay ng 1,879 na katao sa loob ng 10 taon na siya ay aktibo. Tumaas ang pitch ni Wales habang tumatalon siya. The one and only Assassin 47. Nakasakay na siya sa eroplano papunta sa Erodia. Tumanggaw si Tyler. Sobra na ba ang pag-hire ng The King of Assassins para lang patayin si Levi? Ito ay overkill. Ngunit kailangan nating tiyakin ang kompletong pagkalipol ni Levi. Kaya, magiging sulit ito. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 838. Bakas ng matigas na determinasyon ang bumungad sa mga tingin ni Tyler. Ang kanyang desisyon na lipulin si Levi ay hindi maaaring maging mas maliwanag. Tingnan natin kung paano ka makakatakas sa iyong kapahamakan sa pagkakataong ito, Levi. Nangangamba si Tyler. Tuwang-tuwa din si Tyler. Sa wakas ay aalisin na nila si Levi sa kanilang buhok. Ang dalawang lalaki ay nagniningning na parang mga bata sa umaga ng Pasko. Ang pagpupulong ng anibersaryo ay tiyak na magiging isang kaganapan na maaalala. Tayo ang magiging sentro ng atensyon. Ay, gusto ni Lolo na imbitahan natin ang Diyos ng digmaan sa pulong ng anibersaryo. Biglang naalala ni Tyler ang bilin ng lolo nila. Sa tingin mo ba ay darating ang Diyos ng digmaan? Nagdududang tanong ni Wales. Ang God of War ay ang trump card ng aming pamilya para sa pagsupil sa natitirang bahagi ng pamilyang Jones. Kung hindi siya darating, matatapos ang Southampton Joneses. Huwag kang mag-alala, gagawin niya. Nagpadala na si Tio Anson ng salita.
Marahil ay binati na niya ang Diyos ng digmaan. Kung iimbitahan natin siya ngayon, siguradong darating siya. Tinanggap na rin niya ang regalo namin. Senyales na paprotektahan niya ang pamilya natin, kumpiyansa na sagot ni Tyler habang sumilay ang malawak ng ngiti sa kanyang mukha. Malaki. Ipadala na natin sa kanya ang imbitasyon. Sagot ni Wales na may sariling ngiti. Kasabay nito, mabilis na pinulot ni Phoenix ang mga salarin, pagkatapos ay ikinulong silang lahat ni Levi pansamantala. Ang pamilya Jones ang susunod. Pagsisisihan nila ang pagtawid sa akin. Sa sandaling ito, personal na inihatid ni Mike Pence ang imbitasyon sa pulong ng anibersaryo ng pamilya Jones. Matapos basahin ang imbitasyon, sumilay ang ngiti sa mukha ni Levi. Ang isang beses sa isang dekada na pagpupulong ng anibersaryo ng pamilya Jones sa Southampton. Opo, Ginoo. Ang pamilyang Southampton Jones ay mapagpakumbabang naghahanap ng iyong pagdalo sa pulong ng anibersaryo. Magalang na sabi ni Mike. Sige, Mike, sabihin sa mga Jones na pupunta ako doon. Ako mismo ang dadalo dito. Nagniningning ang tingin ni Levi. Ang lahat ng mga hinaing ay dapat ayusin sa pulong ng anibersaryo. Nang ipaalam ni Mike sa magkapatid na Jones ang pagdalo ng Diyos ng digmaan, agad na umalis ang magkapatid patungong Southampton. Iniulat nila ang balita sa buong pamilya sa lalong madaling panahon. Ang pamilya Jones ay sumabog sa tuwa at ang mukha ni Michael ay namumula sa tuwa. Ako, si Michael Jones, ay naghintay para sa araw na ito sa loob ng halos 70 taon. Sa pagkakataong ito, ang mga Joneses mula sa Southampton ay haantong sa walang hanggang kaluwalhatian. Napasigaw si Michael sa sobrang saya. Kung ang Diyos ng digmaan ay darating, ang buong kaganapan ay magbubukas sa loob ng aking palad. Wala nang makakapagbanta sa akin. Dapat tandaan ninyong lahat na panatilihing sikreto ang pagdalo ng Diyos ng digmaan sa pulong ng anibersaryo. Sa anumang pagkakataon ay hindi ito may lalabas. Nag-aalalang babala ni Michael. Pinakamabuting itago muna ito. Kapag ibinunyag namin siya sa anniversary meeting, magugulat ang lahat. Sa oras na iyon, agad kaming itutulak sa tuktok. Kumusta ang sitwasyon ni Levi? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 839. Parang peste lang si Levi. Hindi ako makakahinga ng maluwag hanggat hindi siya tuluyang nawala. Lolo, nakatakdang dumating ngayong araw ang dayuhang King of Assassins 47. Huling hininga ni Levi ngayong gabi. Ngumisi ng masama si Tyler. Mabuti, magaling. Puri ni Michael. Tay, naayos na namin ang isyu tungkol kay Levi, ngunit paano ang kanyang kaawa-awang ina na si Emma Jones? Tanong ni Wallace. Oo, pinahiran niya ang pangalan ng pamilyang Jones. Siguradong ipapahiya niya tayo. Nagbulungan ang mga miyembro ng pamilya sa usapan. Huwag kang mag-alala, hindi niya gagawin. Si Emma Jones ay ipinadala sa isang bilangguan sa Auckland City ilang taon na ang nakalipas. Hindi na siya makakaalis doon. Malamig na sagot ni Michael. Talaga, nasa kulungan siya. Dito ko iniisip kung nasaan siya sa lahat ng oras na ito. Nagulat ang mga miyembro ng pamilya sa paghahayag na ito. Ang pamilya Jones ay palaging ipinapalagay na siya ay nawala. Wala silang ideya na siya ay nakatayo mismo sa gitna ng North at Southampton. Makakalimutan natin siya. Nakukuha ng hamak ang nararapat sa kanya. Hindi na niya tayo muling mapahiya. Huwag mo na siyang banggitin simula ngayon. Magagalit ang pamilya Garrison kung sakaling marinig nila ang tungkol dito. Agad na tinataka ng utos ni Michael ang mga labi ng lahat ng naroon. Kasabay nito, sa South City International Airport, isang dayuhang internasyonal na eroplano ang dahan-daang bumaba sa South City. Maya-maya, lumabas ang isang lalaking may napakataas na figure, nakasuot ng hoodie at cap. Mas tinakpan ng maskara ang mukha niya. May dala siyang dalawang malalaking malita. Kakaiba, may dala siyang dalawang malalaking malita na walang laman. Ang dayuhang ito ay malamang na sinusubukang nakawin ang aming mga mapagkukunan. Nagbulungan sa isa't isa ang tagasuri ng luggage security at airport staff sa pagkagulat. Ang lalaki ay nagmadaling pumunta sa banyo. Maya-maya ay naglakad na siya pabalik. Ngayon, ibang-iba na ang suot niya. Nakasuot siya ng leather jacket at itim na aviator. Mukha siyang ibang tao. Maging ang mga malita ay iba. Siya ay ganap na hindi nakikilala mula sa mga minuto bago.
Siya ay Assassin 47. Ang dayuhang hari ng mga assassin na may codename na 47. Mula nang pumasok sa propesyon 10 taon na ang nakalilipas, hindi siya nabigo sa alinman sa kanyang mga trabaho. Kasama sa kanyang mga nakaraang target ang mga mayayamang elite, political figures pati na rin ang mga miyembro ng militar. Isa siyang cold-blooded killer. Kasama ng trabaho ang hindi maiiwasang mapabilang sa International Wanted List. Nirerango niya ang SSS dito, na siyang kategoryang nakalaan para sa mga pinakamapanganib na individual sa mundo. Ang kanyang presensya ay sapat na upang iikot ang mga talahanayan sa anumang sitwasyon, anuman ang laki. Pagkalabas niya ng airport, sumakay siya ng taxi at inabot sa driver ang isang papel. May nakasulat doon na address. Maya-maya, nakarating na sila sa nakasulat na address. Nakapaligid sa kanya ang ilang mga gusali na nasa kalagitnaan pa ng ginagawa. Mabilis na nakarating ang lalaki sa itaas na palapag. Matapos suriin ang kanyang paligid at matiyak na ligtas siya, binuksan ng Assassin 47 ang malita. Wala na itong laman. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 840. Mayroong ilang mga armas na nakatago sa loob. Kasama sa kanyang arsenal ang isang pistol, SMG, sniper rifle at kahit isang rocket launcher. Mayroon din siyang punyal, katana at iba pang lihim na gadget. Ang lahat ng ito ay inihanda ng pamilya Jones. Maingat nilang ipinagpalit ang walang laman na kaha sa isang puno ng armas na kasama niya sa paliparan. Ang Assassin 47 ay dumaan sa kanyang mga gamit. Nang matapos siya ay ngumiti siya ng malapad. Malinaw na nasiyahan siya sa ibinigay na mapagkukunan. Sa isang iglap, tinusok niya ang isang punyal sa isang larawan sa dingding. Ang tao sa nabutas na larawan ay si Levi Garrison. Itinuon ni Assassin 47 ang kanyang tingin sa larawan habang ang sulok ng kanyang labi ay pumulupot na paitaas. Si Levi ay walang iba kundi isa pang biktima sa kanya. Kinuha niya ang isang telepono at nag-dial ng numero. Nandito ako. Ang target ay aalagaan ngayong gabi. I wire ang pera ngayon. Tumahol ng mahina ang Assassin 47. Naiintindihan. Si Tyler, nasa kabilang panig ng tawag, ay agad na naglipat ng 10 milyon sa offshore account ng Assassin 47. Nagbayad siya bago matapos ang trabaho dahil hindi mapag-aalinlanganan ang kanyang pananalig sa kakayahan ng lalaki. Dito, ang pumatay ay may reputasyon na kailangan niyang panindigan at ang sarili niyang mga patakaran na dapat sundin. Isa na rito ang pagbabayad ng bukod sa paunang bayad. Sa halos 2,000 target na nakatagpo niya, walang nakatakas sa kanya. Ang mga kadahilanang ito ay nagbigay daan kay Tyler na magtiwala ng buo sa kanya. Sa sandaling suriin ng Assassin 47 na ang pera ay dumating sa kanyang account, sinira niya ang telepono. Kinailangan niyang tanggalin ang anumang koneksyon sa pagitan niya at ng pamilyang Jones. Ito ang nakakatakot na katotohanan ng pagiging isang nangungunang mamamatay tao. Pagkatapos patayin ang target, ang isa ay kailangang sumangga sa manipis na hangin. Natural, hindi matutunton ang isang assassin sa kanyang amo. Kahit na namatay siya sa trabaho, mananatiling hindi nagpapakilala sa kanyang mga amo. Bilang hari ng mga assassin, magagawa ito ng taong ito ng mas mahusay kaysa sinuman. Ang kanyang kakayanan ang siyang nagbigay katwiran sa gayong labis na mga bayarin. Ano man ang target, hindi niya pinalampas. Inukit ng Assassin 47 ang imahe ni Levi sa kanyang isipan at nagpatuloy sa pagsunog ng larawan. Siya ay maayos na pinaghiwalay ang mga sandata, itinatago ang bawat isa sa kanyang katauhan. Tanging ang rocket launcher ang naiwan upang madala. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang bag, isinabot sa kanyang likod at naglagay ng isang piraso ng gum sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa nakamamatay na layunin. Sa ilang hakbang, humakbang siya sa kumot ng dilim. Mamatay si Levi ngayong gabi. Hindi pa rin alam ni Levi ang paparating na panganib. Nasa ospital siya ngayong gabi. Kakahatid lang ni Asher Dragon kay Frederick Gregg mula sa Northern Region. Diyos ng digmaan. Magalang at masiglang binati siya ni Frederick. Salamat sa pagpunta, sagot ni Levi. Frederick, humingi ako ng private favor sa iyo dito. Sorry sa abala. Pinunasan ni Frederick ang luha sa kanyang mga mata at ngumiti. Diyos ng digmaan, ang buhay ko ay nasa iyong mga kamay. Huwag magpigil at magtanong. Sige,
Pumunta dito para makita ang pasyente. Aakayin na sana ni Levi si Frederick sa ward nang harangin sila. Sino ka? Isang doktor. Isang doktor mula saan? Bakit ka pumunta sa ospital namin? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 841. Ang dumadating na doktor ni Helena, si Keith Sean, ay isang responsableng tao. Nang makitang ginagamot ng isang estranghero si Helena, umakyat siya upang pigilan ito. Oo, doktor ako. Tumango si Frederick. Nasaan ang ID card mo? Let me have a look, may pag-aalalang sabi ni Keith. Walang choice si Frederick kundi kunin ang kanyang green military ID card at iniabot sa kanya. Napatingin si Keith, at biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ikaw si Frederick Gregg, ang doktor ng militar ng Iron Brigade. Tanong ni Keith na may malaking paggalang. Tama ka, ako yan. Wow, nakakamangha ka. Marami akong narinig tungkol sa iyo. Napakaraming sundalo ang nailigtas mo noon, at ilang beses mo pang nailigtas ang Diyos ng digmaan. Ikaw ang aking huwaran. Excited si Keith. Nagmamalaki ka. Ginagawa ko lang ang makakaya ko. Nagkibit balikat si Frederick na may sinag sa mukha. Pakiusap, pumasok ka. Naniniwala akong may magagawa ka sa mukha ni MS. Engler. Pagkatapos ay hinakay ni Keith si Frederick sa ward ng magalang. Napatulala si Levi. Sinubukan niya ang lahat ng paraan para pigilan ako. Pero pagdating kay Frederick, niyaya niya ito. Matapos bigyan ng masusing pagsusuri si Helena, tiwala si Frederick na makakabawi si Helena, at hindi masyadong magtatagal ang panahon ng paggamot. Kumpara sa panggagamot ng peklat ni Levi, isang pirasong cake lang ang kaso ni Helena. Hayaan mo muna akong magsimula sa loob ng 1 linggo, at pagkatapos ay maaari mong sundin ang aking mga tagubilin at maglagay ng mga halamang gamot sa kanyang mukha para sa 1 buwan. With that, gagaling siya nang wala sa oras. Sinabi sa kanila ni Frederick ang isang tiyak na cycle ng paggamot, at si Helena ay tuwang-tuwa nang marinig iyon. Talagang anabangan niya ito. Kasabay nito, nagsimula siyang humanga kay Levi ng kaunti. Napaka-amazing niya. Saan niya nakita ang napakagaling na doktor? Pagkalabas ng ospital, bumalik sina Levi at Frederick sa Guardian Mansion. God of War, nabalitaan ko na ang 47, ang King of Assassins, ay narito sa Erudia. Pero hindi ako sigurado kung sino ang target niya this time, casual na chat ni Frederick. 47. Kilala ko siya. Minsan niyang pinatay ang isang opisyal sa misteryosong lugar ng 51st District sa ibayong dagat. Ngunit nagtago siya pagkatapos noon. Narinig ko pa na kinuha niya ang ulo ng isang God of War sa isang labanan sa disyerto. Walang pakialam na sabi ni Levi. Pero how dare he pumunta dito? Ang Erudia ay isang ipinagbabawal na lugar para sa mga mersenaryo at mga asasin. Naging matindi ang titig ni Levi. Eksakto. Sa tingin ko siya ay masyadong matapang, kahit na siya ang hari ng mga asasin. Hindi napigilan ni Frederick ang mapangiti. Ipapatinggan ko kay Phoenix kung nasaan siya. Ang isang mamamatay tao na tulad niya ay isang potensyal na banta kay Erudia kahit na wala siyang ginagawa, sabi ni Levi. Hindi nagtagal, nakarating silang dalawa sa isang tiwangwang na block. Walang laman ang lugar, at walang tao sa kalsada. Maging ang mga ilaw sa kalye ay malabo, at mukhang papatayin sila anumang oras. Ito ay isang kakaiba at nakakatakot na kapaligiran. Well, ang tahimik ng lugar na ito. Guess no one's gonna bug us back here, natatawa si Frederick sa sariling biro. Gayunpaman, hindi siya sinagot ni Levi at pinaikit ang kanyang mga mata. Bang! Sa sumunod na sandali, nakarinig sila ng putok ng baril at isang bala ang pumutok. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 842. Tingnan mo, sa isang napakalaking gulo, mabilis na tumalon si Levi kay Frederick. Bang! Isang bala ang nagpaputok sa kinatatayuan nila at nag-iwan ng kasing laki ng kamao na butas sa dingding. Paano kung tumama sa ulo natin ang bala? Sisabog tayo na parang pakwan. Sniper! Sigaw ni Frederick bago huminga ng malalim. Siya ay nagkaroon ng mga karanasan sa larangan ng digmaan, kaya alam niya kung anong uri ng sandata ang maaaring napakalakas. Bang! Bago pa siya makapag-react, isa na namang putok ng baril ang nagpaputok. Nagpatuloy sa pag-iwas sina Levi at Frederick.
Lumitaw ang isa pang butas sa dingding na naging sanhi ng patuloy na pagyanig ng dingding. Bang! 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 Kuwit-kuwit. Sunod-sunod na putok ng baril ang pinaputokan ng 47, gamit ang kanyang sniper rifle sa dilim. Kinailangan ni Levi at Frederick na umiwas ng buo. Sa huli, wala silang choice kundi tumalon sa looban at mabilis na nagtago sa likod ng isang bunker. Boom! 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 Gayunpaman, kahit na ang 30 metrong bunker ay gumuho, ito ay nagkapira-piraso ng isa pang sunod-sunod na putok ng baril. 47. Nagkatinginan sina Levi at Frederick at agad na nakilala kung sino siya. 47. Nandito para sa akin ang hari ng mga asasin. Ngumisi si Levi. Well, bagay talaga siya. Hindi lang niya alam kung paano sakupin ang mataas na lugar at i-lock ang kanyang mga target, ngunit mayroon din siyang ganap na kasanayan sa sniper. Marahil, ang tanging tao sa mundo na maaaring makatakas mula sa kanyang pagbaril ay si Levi. Kahit na ang isang master na tulad ni Alfie ay maaaring hindi makawala sa ganoong sitwasyon. Ngunit nang makita ng 47, na nakatayo sa mataas na lugar, si Levi na lumayo, nagulat siya. Hindi niya kailanman napalampas ang kanyang target sa nakalipas na 10 taon, at hindi na niya kailangan pang bumaril sa pangalawang pagkakataon upang ganap na talunin ang kanyang target. Pero nakasampung putok na ako ngayon at hindi ko pa rin siya nakuha. Damn! Ito ay katawa-tawa. Bakas sa mga mata ni 47 ang excitement. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 10 taon na nakatagpo siya ng ganoong kalaban, at nasasabik siya. At hindi pa siya nasasabik noon. Dapat ko siyang patayin. Malaking accomplishment siguro kung napatay niya ang target nitong round. Kaya naman, nang walang pag-aalinlangan, tumalon siya pababa mula sa 20 palapag na gusali at hinabol si Levi mula sa likuran. Sa kabilang panig, si Levi, na nagtatago sa likod ng bunker, ay nabalisa. Kailangan niyang manatiling alerto sa mga paggalaw sa paligid niya. Kung tutuusin, kahit ang mahinang ingay sa paligid niya ngayon ay naririnig niya. 47 ay mabilis. Sa isang iglap, gumalaw siya ng ilang daang metro at malapit na siya kay Levi ngayon. Kumalabog, kumalabog, kumalabog. Habang tumatakbo, sabay-sabay na inayos ng 47 ang kanyang mga armas. At pagdating niya sa bunker kung saan nagtatago sina Levi at Frederick, inihanda na niya ang rocket launcher. Snap! Bukod doon, naipon na rin niya ang lahat ng iba pa niyang baril. Pagtakbo, pag-assemble, at pagkarga ng mga armas. 47 ay maaaring gawin ang halos lahat ng bagay sa isang pagkakataon na parang ginawa niya ang mga ito sa parehong oras. Pumunta ka sa impyerno. Boom! 47 pagkatapos ay pinaputok ang bunker kung saan nagtatago sina Levi at Frederick. Bang! Ang rocket launcher ay nakapuntos ng direktang pagtama sa mga bunker bago sila bumagsak at nilamon ng apoy. Nang makita ang senaryo, gumuhit ang mga labi ni 47 sa isang ngiti. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 843. Maaari mong iwasan ang aking mga shot, tingnan natin kung makakapagtago ka sa ganoong kalaking atake. Sa tingin mo makakatakas ka. Either ikaw ay sumabog o nasusunog ng buhay ngayon. Gayunpaman, sumimangot ang 47 sa sumunod na sandali. Dahil wala siyang makitang katawan sa sheet ng apoy. Dapat may mga bakas ng mga katawan na nasunog o sumabog. Bakit wala akong maamoy na amoy ng patay na katawan? Huwag mong sabihin sa akin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni 47 na parang may nakatingin sa kanya. Pakiramdam niya ay namamanhid ang kanyang anit, at tumindig ang kanyang balahibo. Ang pag-iisip ng susunod na mangyayari ay nagpang-inag sa kanyang gulugad, at naramdaman pa niyang tumigas ang kanyang dugo. Bilang isang assassin, siya ang palaging pinupuntirya ang kanyang biktima at hindi kailanman pinupuntirya. Ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na nagkaroon siya ng ganitong pakiramdam. Nang mabagal siyang lumingon ay may dalawang lalaking nakatayo sa harapan niya. Sila Levi at Frederick. Hindi sila namatay sa sunog. Nakaligtas sila. Bakit? 47 ay natigilan at namangha. Nasa likod sila ng bunker kanina lang. Paano sila nakatakas? 47 ay tiwala na ang kanyang bilis ay lampas sa limitasyon ng tao.
Ang oras na kinuha niya para maabot sina Levi at Frederick mula sa pagtalon mula sa mataas na lugar ay napakaikli, at imposible para sa kanila na makatakas mula sa bunker. Paano nila nagawa ito? Simple lang ang sagot, dahil mas maganda ako sayo. Walang pakialam na sabi ni Levi. Ang mahihina ay hindi kailanman may isip kung paano ginagawa ng malakas ang mga bagay. Totoong-totoo ito. Si Levi ay mas mabilis, mas alerto, at mas mapagbantay kaysa sa akin. Pumunta ka sa impyerno. Biglang pinandilatan sila ng 47 ng matalim na titig. Naglabas siya ng pistola at hinayla ang gatilyo. Siya nga ang hari ng mga asasin. Ang bilis niya. Hindi kayang gawin iyon ng maraming tao sa hukbo. Bagamat siya ay matulin, si Levi ay kumilos ng mas mabilis kaysa sa kanya. Naglabas si Levi ng scalpel sa bulsa ni Frederick at itinapon iyon. Array. Ang scalpel ay eksaktong tumama sa palso ni 47, at ang kanyang putok ng baril ay tumama. Gayunpaman, gumawa ng panibagong pag-atake ang 47. Sa sandaling napalampas niya ang kanyang putok, inabot niya ang kanyang machine gun gamit ang kanyang kaliwang kamay. Pagkatapos ay binaril niya ang machine gun gamit lamang ang isang kamay. Sa kritikal na sandali na iyon, walang pagpipilian si Levi kundi sipin ang isang maliit na bato sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang maliit na bato pagkatapos ay gumawa ng isang sipol sa hangin bago ito nababato sa kaliwang palso ni 47. Array. 47 ay sumigaw, at ang machine gun sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa. Nang makita iyon, kumilos si Levi at tumakbo sa 47. Muli, tumindig ang balahibo ni 47. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang mabilis na bumunot ng Swiss Army knife at sumugod pasulong. Parehong mabilis ang takbo ng dalawa, at dalawang malabong anino lang ang nakikita ni Frederick na naglalaban sa kanyang harapan. Habang hawak ang Swiss Army knife, ginawa ng 47 ang kanyang huling pagsisikap at sumugod pasulong upang saksakin ang leeg ni Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 844. Gayunpaman, si Levi ay gumawa ng darted ng mas mabilis kaysa sa 47. Hinawakan niya ang palso ni 47 at pinitik iyon ng malakas. Ang dulo ng Swiss Army knife ay itinutok pabalik sa 47 at diretso itong naglaslas sa kanyang leeg. Whoosh! Isang lagaslas ng dugo ang lumabas. Na may malamig na kinang sa kanyang mga mata, si Levi ay kalmado lamang na nakamasid sa gilid. Parang maliit na bagay lang sa kanya. Splash! 47 pagkatapos ay lumubog sa lupa nang hindi nagtagal. Bago siya namatay, mukhang nagtataka pa rin siya. Pinatay ko ba ang sarili ko? Diyos ng digmaan. Nakakatuwang makita kang muli sa pagkilos. Napaka-incredible mo. Pero nakakatakot ka kapag nag-aaway. Masayang ngumiti si Frederick. Sa oras na iyon, sina Kirin, Asher Dragon, at ang iba pa ay sumagip sa kanila. Medyo malayo ang lokasyon nila sa Guardian Mansion. Gayunpaman, lahat sila ay maaaring sumugod sa napakaikling panahon. Kaya, ipinakita nito kung gaano sila kabilis. Nagmamadali silang lahat ng makarinig sila ng ingay kanina lang. Nakahinga lang sila ng maluwag nang makitang maayos na sina Levi at Frederick. God of War, magpapadala kami ng isang tao na magpoprotekta sa iyo mula ngayon. Masyadong delikado ang ganito. Sabay na sabi ni Kirin at Asher Dragon. Gayunpaman, pinabulaanan ni Levi, nakalimutan mo na ba ang aking kakayahan? Maging ang White Tiger ay nabigla sa narinig at huminga ng malalim. Alisin mo ang katawan, at panatilihin itong confidential. Sa halip ay utos ni Levi. Sa kabilang banda, pagkarating sa Guardian Mansion, nagawang subaybayan ng Phoenix ang account sa ibang bansa ng 47. May nagremit ng 10 milyon sa kanyang account. At ang nagpapadala ay ang mga Joneses. Bulalas ni Phoenix. Well, mukhang handang gumastos ng 10 milyon ang mga Jones para lang patayin ako. Talagang mapagbigay sila. At pinatunayan lamang nito na kung gaano kahalaga ang pulong ng anibersaryo sa mga Joneses. Kung gayon, dapat kong simulan ang pag-iisip kung paano gumawa ng isang eksena sa kanilang pulong ng anibersaryo. Natawa si Levi nang matapos niya ang kanyang mga salita. Isang gabing walang balita. Ang mga Jones ay matiyagang naghihintay. Bagamat walang dapat ipag-alala para sa isang asasin na tulad ng 47 upang isagawa ang misyon,
ang mga Joneses ay hindi pa rin mapakali. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay hindi alam bago sila nakatanggap ng anumang kumpirmadong balita. Kinabukasan, dumating si Michael upang magtanong tungkol sa kinalabasan. Lolo, huwag kang mag-alala. Lahat ay nangyayari ayon sa plano. Nakausap ko si 47 sa telepono bago siya umalis kagabi. At sinabi niya sa akin na si Levi ay hindi mabubuhay hanggang sa pagsikat ng araw ngayon, sabi ni Tyler nang may kumpiyansa. Aalis din daw siya kapag tapos na siya. Hindi na siya makikipag-ugnayan sa atin. Kung gayon sino ang makapagsasabi sa akin kung si Levi ay buhay o patay na ngayon? Sabi ni Michael sabay lahad ng kamay. Saglit na natigilan si Tyler. Paano ito, Wales, personal kang bumiyahe sa South City para malaman. Bilin ni Michael. Noted, Lolo. Pagkatapos ay dumiretso ang Wales sa South City. Kinaumagahan, dinala ni Levi si Frederick sa ospital para makita muli si Helena. Malaki ang papel ni Helena sa karera ni Zoe. Kaya naman, labis siyang pinahahalagahan ni Levi. Habang nagpapagamot si Frederick kay Helena, lumabas si Levi para manigarilyo. Saktong dumating si Wales at nakita niya si Levi pagkababa niya ng sasakyan. Napatulala siya at natulala. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 845. Nakita din ni Levi si Wales at binigyan siya ng isang ngisi. Nandito ang mga Jones para tingnan kung patay na ako. How dare they send someone to assassinate me? Minamaliit talaga nila ang kalaban, di ba? Nagpanik si Wales nang makitang nakatingin sa kanya si Levi. Ghost, 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 nauutol niyang sabi. Hindi siya makapaniwala na buhay pa si Levi. 47 ay ang hari ng mga asasin. Paano siya makakaligtas? Imposible. Mas gugustuhin niyang maniwala na ang lalaking nakita niya ngayon ay isang multo. Kung hindi, mahihirapan siyang paniwalaan ang kanyang nakita. Nang makita ni Wales si Levi na walang takot na lumapit sa kanya, siya ay natakot. Ghost, ghost, sigaw niya. Gusto niyang tumakbo pero masyado siyang natakot. Nakaramdam siya ng pagkahilo, at ang kanyang mga binti ay tila nakadikit sa lupa. Hindi niya magawang gumalaw kahit isang pulgada. Nakatingin lang siya sa paglapit ni Levi sa kanya. Hoy, nakukulam ka ba? Anong kalokohan ang sinisigaw mo? Tinapik ni Levi ang mukha ni Wales. Tao ba kayo o multo? Sa sobrang takot ni Wales ay halos maihihina siya sa kanyang pantalon. Nakikita mo ba ang mga multo sa sikat ng araw? Ngumisi si Levi. Ikaw, buhay ka pa. Hindi ka multo. Unti-unting natauhan si Wales nang makita niyang nakatayo sa harapan niya ng personal si Levi. Siya ay totoo. Pasensya na. Gusto mo ba akong patayin? Nagpadala ka ba ng taong pumatay sa akin? Tanong ni Levi. Hindi ako. Itinanggi ni Wales habang namumuo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Siya ay natakot sa labas ng kanyang talino. Hindi niya akalain na mabubuhay pa si Levi. Paano ito posible? Maaaring patayin ng King of Assassins ang opisyal sa misteryosong lugar ng 51st District sa ibang bansa. Ordinaryong tao lang si Levi. Ano ang nangyayari? Wala ba ang 47 para sa kanyang misyon? Ngunit kinausap siya ni Tyler kagabi, at kinuha niya ang lahat ng pera. Bakit nandito si Levi? Ano ang naging mali? Nasaan na ngayon ang hari ng mga asasin? Well, may nangyari ba sa iyo kagabi? Wales ay naghihingalo upang malaman. Napakasarap ng tulog ko kagabi. Anong meron? Nagkunwaring nagulat si Levi. Wala. Dahil doon, nagmamadaling bumalik si Wales sa Southampton at sinabi ang lahat sa mga Jones. Buhay pa si Levi, at wala pang balita tungkol sa The King of Assassins ngayon. Ang mga Jones ay natulala. Bilisan mo. Tawagan ang hari ng mga asasin at alamin kung ano ang nangyari. Udyok ni Michael. Nagsimulang hanapin ni Tyler ang kinaroroonan ng hari ng mga asasin sa iba't ibang channel, tulad ng mga underground network at koneksyon. Ngunit walang kabuluhan. Parang biglang nawala ang The King of Assassins. Ano ang nangyayari? Sigurado akong nasa South City siya. Kinuha pa niya ang lahat ng mga sandata na inihanda ko para sa kanya, uttered Tyler. Sa palagay ko ang tanging dahilan kung bakit hindi siya makontak ngayon ay dahil nakilala niya ang isang mahusay na kalaban sa South City at nawala. Napaisip si Michael.
Pagkatapos ay sinabi ni Wales ang kanyang mga alalahanin, paano kung siya ay pinatay? Sa tingin mo ba posibleng napatay siya nang patayin si Levi? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 846. Hindi pwede. Sabay na tumanggi sina Michael at Tyler. Siya ang hari ng mga asasin. Ginawa niya ito ng higit sa 2,000 beses at hindi kailanman napalampas ang isang target noon. Ang mga pinaslang niya ay pawang makapangyarihan at maimpluwensyang tao, at seryoso akong nagdududa na makakatakas si Levi mula sa kanya. Siguro 47 ang nakakuha ng atensyon ng God of War. Hindi ba ang Erudia ay isang ipinagbabawal na teritoryo para sa mga mersenaryo at mga asasin? Mungkahi ni Wallace. Well, guess that we should think about it. Hindi makakounterattack si Levi. Hindi matanggap ni Michael ang katotohanan kung pinapatay ni Levi ang hari ng mga asasin. Anong plano mo, Lolo? May balak ka bang patayin ulit si Levi? Tanong ni Wales. Hindi sa ngayon. Kapag nalaman ng God of War na nag-hire kami ng mga asasin kay Erudia, magkakaroon ito ng masamang epekto sa amin, sagot ni Michael. Nakakaistorbo si Levi, pero hindi natin siya maalis. Galit na galit si Wales. Siguraduhin mo lang na matatanggal natin siya bago ang anniversary meeting. Biglang may naisip si Michael at nagtanong, nga pala, kamusta ang kapatid mo, si Wallace? Nakahiga pa rin si Daniel sa kama at bali ang lahat ng paa. Nagpapagaling na siya, pero imposibleng makarecover siya ng buo bago ang anniversary meeting, sabi ni Wallace habang bumantong hininga. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Kung alam ng ibang Jones na si Daniel ay nakahiga sa kama na bali ang lahat ng kanyang mga paa sa panahon ng pulong ng anibersaryo, ito ay magiging kahihiyan sa amin. Ito ay isa pang banta na hindi bababa kay Levi. Mapapahiya tayo. Itay, marami na akong natipon na mga kilalang doktor, ngunit para mapagaling si Daniel, kailangan pa nila ng ilang oras. Lolo, parang may kakilala akong makakatulong kay tatay. Putol ni Tyler. Sino ito? Sabay na tanong ni Michael at Wallace. Narinig ko na si Frederick Gregg, ang kilalang doktor ng militar, ay narito sa South City. Magaling siya sa fracture treatment, ani Tyler. Tila alam ng lahat ang pagdating ni Frederick pagkatapos itong ipahayag ni Keith. Talaga, bakit nandito ang maalamat na doktor? Nagtatakang tanong ni Michael. Nabalitaan kong nandito siya para kay Helena. Mapapagaling daw niya ang sunog na mukha ni Helena kung paano ito dati nang walang transplant o plastic surgery. Paliwanag ni Tyler. Ano, Helena? Hindi pwede. Kailangan din natin siyang paalisan. Total close naman siya ni Levi. We can't let her receive any treatment, malisyosong sabi ni Michael. Wallace, pumunta ka sa South City at ibalik mo sa akin si Frederick. Hindi niya kayang gamutin si Helena. Kailangan ko siya dito para gamutin ang anak ko. Gusto kong makasigurado na makakalakad si Daniel bago ang anniversary meeting. Gustong agawin ni Michael si Frederick para sa kanyang sarili. Lolo, sa tingin ko hindi ito magandang ideya. Si Frederick ay isang Iron Brigade, at siya ay may marangal na katayuan. Kung dadalhin natin siya rito ng walang maingat na pagsasaalang-alang, baka masaktan natin siya, at tiyak na hindi matalinong saktan ang gayong tao. Ipinahayag ni Tyler ang kanyang pag-aalala. Nakalimutan mo na ba si Uncle Anson? Pagkatapos ay sinulyapan siya ni Michael. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 847. Maaari mong tawagan ang ilang tao kung gusto mo. Biglang bumungad kay Tyler ang sinabi ni Michael. Napabulalas siya kaagad. Oo, tama ka. Si Uncle Anson ay isa ring brigada ng bakal. Hindi niya tayo masisisi kahit lumampas tayo sa dagat. Oo, si Anson ay isang general. Hindi naman masama na magpatawag tayo ng military doctor, di ba? Naiinis na sabi ni Michael. Si Michael ay hindi nagbigay ng masama tungkol sa sino man maliban sa Diyos ng digmaan ngayon. Kaagad, sinunod ni Wallace ang mga tagubilin ni Michael at nagtungo sa City First Hospital sa South City. Pagdating niya, dinala niya ang mga tauhan niya at dumiretso sa ward ni Helena. Sa sandaling iyon, naglalagay si Frederick ng mga halamang gamot sa mukha ni Helena. Biglang itinulak ang pinto ng ward, at isang grupo ng mga hindi kilalang tao ang sumugod.
Ibinagsak nila ang mga halamang gamot sa kamay ni Frederick at inalis ang mga halamang gamot sa mukha ni Helena. Tinanggal pa nila ang lahat ng infusion tubes. Pagkatapos noon, hinawakan nila si Frederick at inakay palabas ng ward. Sino ka? Anong ginagawa mo? Bulalas ni Frederick. Ginoo, Greg, pagpasensyahan mo na kami. Magpapaliwanag kami sa iyo mamaya. Binigyan siya ni Wallace ng isang apologetic na ngiti bago umalis ng ward. Bitawan mo ako, o kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Ungol ni Frederick. Huwag kang mag-alala, Mr. Greg. Hindi ka namin sasaktan. Maging ang mga doktor at nurse sa corridor ay hindi sila mapigilan. Hindi nagtagal, inakay si Frederick ng mga lalaki sa lobby ng ospital. Sa sandaling iyon, nakasalubong ni Wallace ang isang lalaki. Umalis ka sa daan ko. Humagulaw si Wallace. Ngunit sa sandaling iangat niya ang kanyang ulo upang tingnan, nakita niya si Levi. Nagulat si Wallace. Hindi niya inaasahan na dito siya magkikita. Anong ginagawa niyo? Tanong ni Levi. Nang makita si Levi, nagliwanag ang mga mata ni Frederick. Phew, si Levi pala. Ako'y ligtas. It's none of your business. Umalis ka sa dinadaanan ko. Saway ni Wallace. Gayunpaman, malamig na sinabi ni Levi, hayaan mo siya, at hahayaan ko na ang problema. Ano bang nangyayari sa'yo? Dapat lumayo ka sa daraanan ko. May kaugnayan ba siya sa iyo? Bakit mo kami ginugulo? Umungol si Wallace. Kaibigan ko siya, at may karapatan akong malaman. Sabi ni Levi, na nagpapakita ng kislap ng pagpatay sa kanyang mga mata. Wala akong pakialam kung ano ang relasyon niya sa iyo. Gusto ko siyang dalhin sa Joneses. Umalis ka sa harap ko ngayon na. Ngunit umiling si Levi at sumagot, hindi. Mukhang mas gusto mo ang rough treatment, di ba? Kunin mo siya. Sa sandaling ibinigay ni Wallace ang kanyang utos, lahat ng kanyang mga tauhan ay sumugod kay Levi. Gayunpaman, pagkaraan ng 10 segundo, lahat ng tauhan ni Wallace ay bumagsak sa lupa at nagbulungan. Bang! Pagkatapos ay pinalayas ni Levi si Wallace gamit ang isang malakas na sipa. How dare you hit me? Napakawalang galang mo, sabi ni Wallace at umarte na parang matanda. Naisip niya na hindi kakayanin at kabalbalan para kay Levi ang paghampas sa kanya. K off. Binigyan naman siya ni Levi ng panibagong sipa. Levi, how dare you sirain ang mga plano natin? Makakaganti ang mga Jones sa iyo para dito, maghintay ka. Saway ni Wallace bago siya umalis. Dito lang ako maghihintay. Maaari kang tumawag ng maraming tao hanggat gusto mo. Ngumisi si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 848. Sige, maghintay ka lang at humanda ka kung paano kita tatapusin. Dahil doon, nagmamadaling umalis si Wallace para bigyan ang kanyang pamilya ng detalyadong salaysay tungkol sa nangyari. Ano? Pinalayas siya ni Levi. Natarante si Michael sa narinig na halos lumuwa ang kanyang mga eyeballs mula sa kanilang mga socket. Gaano kakawalang silbi na hindi mo man lang kinaya si Levi Garrison. Paalala ni Michael sa galit. Tandaan mo ito, kailangan mong ibalik si Frederick Gregg sa lahat ng paraan. Nagtatampo ang itsura ni Wallace pagkatapos na sinipa ng 2 beses ni Levi. Kaagad, tinawag niya ang kanyang mga tauhan at nagtungo sa ospital. Nang malapit na silang tumuntong sa lugar, bigla silang kinubkob ng isang malaking grupo ng mga gangster na binubuo ng humigit kumulang 100 lalaki. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Wallace sa kanila. Kumusta naman kayo? Hindi dapat kayo nandito. Magwala ka lang. Galit na nagsisigawan ang mga gangster. Ikaw. Natarante si Wallace nang makita sila roon dahil inakala niyang naroon si Levi na naghihintay sa kanya na mag-isa. Sa nangyari, inayos ni Levi ang napakalaking grupo ng mga gangster para hintayin ang presensya niya. Sa opinyon ni Levi, ang mga Jones ay hindi katumbas ng kanyang personal na oras. Kaya naman, bigla na lang siyang tumawag at may malaking grupo ng mga gangster ang umambos sa ospital. Sige, pupunta na kami. Natatakot ako na hindi ito magiging ganoon kadali. Talunin sila ngayon na. Sa wakas, si Wallace at ang kanyang mga tauhan ay binugbog ng husto ng mga gangster. Sa bandang huli, nakatakas si Wallace at nagmadaling bumalik sa Southampton. Ano?
Nagpatawag si Levi ng grupo ng mga gangster para bugbugin ka ng ganito. Si Michael ay mukhang lubos na nadismaya dahil pareho siyang binaygo ng kanyang mga anak. Maghintay ka, sinabi mo bang kasama si Levi sa isang grupo ng mga gangster? Bigla niyang tanong na may halong pagtataka. Oo, kasama niya ang isang grupo ng mga gangster. Nakipagsabuatan siya sa hamak ng lipunan. Anong basura siya? Malinaw na hindi sapat si Levi para maging apo ko. Bilang isang taong nagdadala ng dugong marangal ng pamilya ko, nakakahiya talaga para sa kanya na makisalamuha sa isang grupo ng mga gangster. Hindi ko maihayag sa publiko ang kanyang pagkakakilanlan sa anumang kaganapan o ito ay magdadala ng malaking kahihiyan sa pamilya Jones. Sa sandaling iyon, mas naging kumbinsido si Michael na hindi sapat si Levi para maging isa sa mga Jones. Isa lang siyang hamak ng lipunan na namumuhay sa labas. We're a very distinguished family. Hindi namin tatanggapin ang mga ganyang scum na maging isa sa amin dahil sisirain lang niya ang aming reputasyon. Lahat ng tao mula sa pamilya Jones ay tumingin kay Levi ng may pagtanggi. Tay, ano ang dapat nating gawin ngayon kay Frederick Gregg? With a cocky look, Michael replied, ipapatawag ko na lang siya para bisitahin tayo dito sa lugar natin. I'm sure wala siyang choice kundi sumunod pagkatapos naming ibunyag sa kanya ang identity ni Anson. Tama ka, dahil si Anson ay isang mataas na ranggo na opisyal sa Iron Brigade, tiyak na magkakaroon siya ng awtoridad na magbigay ng utos sa isang doktor lamang ng militar. Dalhan mo ako ng panulat at papel pati na ang opisyal na selyo ni Anson. Maglalabas ako ng utos na ipatawag si Frederick Gregg sa aking sarili sa pamamagitan ng paggamit ng awtoridad ni Anson. Matapos makumplito ang utos, inutusan ni Michael ang isa sa kanyang mga nasasakupan na ihatid ito kay Frederick. Sa sandaling natanggap ni na Levi at Frederick ang order, pareho silang mukhang nalilito. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 849. Lalong nabigla sila nang makita ang isang salita na napakalaki ng nakasulat sa letrang, order. Diretso ang nilalaman nito. Ito ay isang utos na nagpatawag kay Frederick sa pangalan ni Anson upang magmadali sa Jones residence sa Southampton. Kung sakaling lumabag siya sa utos, siya ay parurusahan ayon sa batas militar. Ang nilalaman ay maikli ngunit sapat na malakas upang iwanan si Levi pati na rin ang Asher Dragon na tulala. Damn it, sino itong Anson Jones guy? Nagtatrabaho ba siya sa akin? Siya ba ay mula sa Iron Brigade? Nagtatakang tanong ni Levi. Bilang Commander-in-Chief ng 9 War Zones, syempre si Levi ay isang abalang tao. Gayunpaman, kilala niya ang bawat miyembro ng Iron Brigade dahil ang tropa ang namamahala sa kanyang kaligtasan. Gayunpaman, ang pangalan ni Anson ay hindi tumunog sa kanyang isip. Nakangiting paliwanag ni Frederick, God of War, I know this guy pretty well because he used to be my patient. Gayunpaman, kabilang siya sa ibang platoon sa halip na brigada ng bakal. Higit pa rito, siya ay isang deserter na kalaunan ay naging bihag ng ating kaaway. Patuloy ni Frederick, siya ay nailigtas ng isa sa amin pagkatapos noon at pagkatapos ay nakulong dahil mayroon siyang ilang confidential na impormasyon ng aming kaaway. Taon-taon ay pinahihintulutan siyang sumulat pabalik sa kanyang pamilya at sa palagay ko ay sinasabi niya sa kanila na isa siya sa mga sundalo ng Iron Brigade para magpaganda siya. Tumawa ang sagot ni Levi, that makes sense. Pagkatapos niyang isulat pabalik na sabihin sa kanyang pamilya na siya ay mula sa Iron Brigade, kahit papaano ay isang kwento ang nabuo sa loob ng pamilya na siya ay naging isang uri ng isang general. Michael, I bet it will shock the wits out of you kapag nalaman mong si Anson, na sa tingin mo ay isang big shot sa hukbo, ay isa lamang deserter at bihag ng ating kaaway. Nakakulong siya sa Iron Brigade sa halip na maging isa sa mga general nito. Naaliw ang lahat sa isiping iyon. Ito ay lalo na masayang maingay dahil si Michael ay nag-draft ng order ng napakahusay. Diyos ng digmaan, ano ang dapat kong gawin ngayon dahil nagbanta ang mga Jones na ako ay parurusahan kapag lalabag ako sa kanilang utos? Nakangiting sabi ni Frederick. Biglang nagtawanan ang lahat sa sinabi niya. Gaano kalakas ang loob nilang magsalita ng batas militar sa harapan ng Diyos ng digmaan. Puro bullsh asterisk T ang nakasulat dyan. Galit na sumigaw si Levi, ngayon, tulungan mo akong magsulat ng sagot sa kanila. Di nagtagal,
Ang mga Joneses sa Southampton ay nakatanggap ng liham mula kay Frederick kung saan isang pangungusap lamang ang nakasulat, sino si Anson Jones. Gayun din, sinabihan si Michael na bisitahin si Frederick at lumuhad sa harap niya kung gusto niya ng tulong ng huli. Tumama sa kisame ang galit ni Michael nang makita ang laman ng sulat. How dare he said something like that about Anson? Sinusubukan ba niyang makipag-away sa amin? Si Anson ay mula sa Iron Brigade at nagtatrabaho siya para sa God of War. Siya ay pinarangalan bilang kahalili ng Diyos ng digmaan. Ako. Hindi makapaniwalang hindi siya sineryoso ni Frederick. Ito ay kabalbalan. How dare a mere military doctor like him na gumawa ng ganoong arrogant na pananalita? Siguradong pagod na siyang mabuhay. Galit ang galit kay Michael. Lolo, sa tingin ko ang tono ng sulat ay parang Levi sa halip na Frederick, itinuro ni Tyler. Ano, si Levi ang nagsulat niyan? Natatarantang tanong ni Michael. Pagkatapos, sumigaw siya, Levi Garrison, bagay ka talaga. Ano ang iniisip mo na maaari mong tanggihan na seryosohin si Anson kung ikaw mismo ay isang gangster? Pacing back and forth sa frustration, asar na asar si Michael kaya kimkim pa niya ang intensyon na patayin si Levi. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Sabihin mo sa akin kung paano ko ito haharapin ngayon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 850. Nakakalito ito dahil kasama si Levi sa isang grupo ng mga gangster at sinanay din niya ang kanyang sarili. Bagamat hindi siya kakayanin ng mga karaniwang lalaki, hindi rin magandang ideya ang pagpapadala ng sinumang mahusay na manlalaban dahil tiyak na makukuha ng kanilang presensya ang atensyon ng Diyos ng digmaan. Napakamot sa kanyang ulo na may kaguluhang tumingin, napabulalas si Tyler, isa itong napakagulong isyu. Hindi kailanman naisip ni Michael na ang kanyang pamilya, na isa sa mga maharlikang pamilya, ay magiging isang walang ngipin na tigre sa harap ni Levi na maliit na gangster. Bueno, kailangan nating gawin ito ng paisa-isa ngayon. Nang walang anumang karagdagang pagkagambala mula sa mga Jones, nagawa ni Frederick ang kanyang paggamot kay Helena ng payapa sa sumunod na linggo. Ito ay pagkatapos lamang na matiyak na mayroong sapat na mga halamang gamot para sa kanya ay bumalik siya sa North War Zone. Pagkatapos noon ay gumaling ng maayos si Helena. Sa mga medikal na halamang gamot na inihanda ni Frederick, siya ay inaasahang ganap na gumaling sa loob ng 1 buwan. Samantala, ang entertainment department ng Oriental Star Group ay dumaranas ng matinding pressure mula sa lahat ng partido para sa malaking pagkalugi dahil sa kalagayan ni Helena. Ang sitwasyon ay naging lubhang mahirap dahil ang mga kumpanya ng media ay mahigpit na nagkakalat ng negatibong balita tungkol kay Helena sa paligid. Dahil sa krisis, nagkaroon ng stressful si Zoe. Sa oras na muling magpakita si Helena sa publiko na ang kanyang kagandahan ay naibalik pagkaraan ng 1 buwan, naniwala si Zoe na marami sa mga taong iyon na minamaliit sila ay makakatanggap ng isang magandang sampal sa kanilang mga mukha. Kasabay nito, 7 araw na lang ang layo mula sa decennial anniversary ng pamilya Jones. Ang mga Jones ay namuhunan ng malaki sa kaganapan. Lahat, pati na ang dekorasyon ng venue, marketing pati na rin ang imbitasyon ng mga bisita, ay ginawa sa maayos na paraan. Isang araw, kinakalikot ni Levi ang isang sinaunang tansong espada sa bahay nang ipaalam sa kanya ni Seth na mayroon siyang bisita. Paglabas niya ng kanyang mansyon ay nakita niya ang ilang mag-agarang sasakyan na nakaparada sa labas na may bitbit na mga car plate mula sa Chilshire. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang pinuno ng grupo ang nagtanong, "Ikaw ba si Levi Garrison?" "Oo ako. Sino ka? Payagan mo akong magpakilala. Ako si Travis Jones mula sa pamilyang Jones sa Chilshire. Ayon sa family tree, tinuturing akong tiyuhin mo," nakangiting sagot ni Travis. Oh, walang pakialam na sagot ni Levi sa kanya. Alam niya na ang pamilya Jones ay maraming branch sa bansa at ang Chilshire branch ay nakipag-agawan sa isa sa Southampton para maging pinakamalakas na branch sa lahat. Sa palagay ko nalaman mo na ang katotohanan tungkol sa iyong pagkakakilanlan ngayon. Ikaw ang apo ni Michael Jones mula sa Southampton at ang iyong ina, si Emma Jones, ay ang aking nakababatang kapatid na babae. Nakangiting sabi ni Travis. Nako, hindi ko kinikilala ang relasyon ko sa sino man sa inyo. Pwede kang pumunta kung wala kang ibang pasok dito. Dahil doon ay tumalikod na si Levi at naglakad palayo. Siya nga ay isang mayabang na tao,
Komento ng isa sa mga lalaki ni Travis habang pinagmamasdan ang likod ni Levi. Hindi kami concerned sa karakter niya. Ang mahalaga lang ay nakumpirma namin na si Michael Jones ay mayroon ng illegitimate na apo. Panoorin mo na lang kung paano ko siya ipahiya sa darating na anniversary dinner. Naputol ang ngiti ni Travis pagkasabi niya noon. Hindi nagtagal, nakatanggap si Michael ng tawag mula kay Wesley Jones, ang pinuno ng mga Jones mula sa Chilshire. Michael, nagulat ako nang malaman kong may illegitimate kang apo dyan. Paano ka magiging malupit para hayaan siyang gumala mag-isa sa labas at maging isang hindi gustong bastard? Kinilig si Michael nang marinig ang boses ni Wesley mula sa kabilang dulo. Gayunpaman, ang pusa ay pinakawalan sa bag sa dulo. Samantala, siya ay may sapat na sa kanyang plato dahil wala pa siyang naiisip na paraan para harapin si Levi.